Bakit hindi nagdiriwang ng birthday si Jesus? Naisip niyo po ba kung gaano kahalaga ang pagdating ni Jesus sa sanlibutan? Kung alam kasi natin ang napakalaking pakinabang para sa buong sangkatauhan ng pagparito ni Jesus sa lupa, wala na pong ibang mas mabuti pang bagay na gawin ang buong sangkatauhan kundi ang magsaya dahil bumaba sa lupa ang ipinangakong tagapagligtas ng sangkatauhan. Mababasa sa Juan 3:16, ang sabi, "Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para ang bawat isa na nananampalataya sa kanya ay hindi mapuksa kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Sa pamamagitan daw ni Jesus, magkakaroon daw ang bawat nananampalataya ng buhay na walang hanggan. At wala pong kahit isa sa buong sangkatauhan ang maaring makapagbigay ng buhay na walang hanggan maliban kay Jesus lamang dahil siya lamang ang tanging tao na nagkaroon ng sakdal na buhay na katumbas ng kasakdalang naiwala ng unang taong si Adan. Pansinin din ang sinabi ng anghel na si Gabriel kay Maria na mababasa natin sa Lucas 1:30 hanggang 33. Ito pa ang mababasa. Kaya sinabi ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, dahil nalulugod sa iyo ang Diyos. Magdadalang tao ka at magkakaanak na isang lalaki at papangalanan mo siyang Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. At ibibigay sa kanya ng Diyos na Jehovah ang trono ni David na kanyang ama. At maghahari siya sa sambahayan ni Jacob magpakailanman at hindi magkakaroon ng wakas ang kanyang kaharian." Kaya yun po ang sinabi ni Anghel Gabriel kay Maria na ina naman ni Jesus. Nauunawaan po ba ninyo kung gaano kahalaga ang kapanganakan ni Jesus para sa buong sangkatauhan? Well, meron talaga sanang napakalaking dahilan kung bakit dapat sana talagang ipagdiwang hindi lang ng pamilya ni Jose at ni Maria, kundi ng buong sangkatauhan ang kapanganakan o birthday ni Jesus. At kung may isang persona sana, ang may higit na dahilan ng pagbibigay ng utos ng pagdiriwang ng araw ng kapanganakan ni Jesus, yun po ay walang iba ang kanyang makalangit na ama sana na si Jehovah dahil siya po ang nag-iisang pinanggalingan ni Jesus sa langit at kagustuhan niyang ipagkaloob si Jesus sa sangkatauhan upang sila ay maligtas. Pero bakit walang mababasang utos ang Diyos na kailangang ipagdiwang ng tao ang kapanganakan ni Jesus sa lupa? Bakit wala ring ulat sa Biblia ng pagdiriwang ni Jesus ng kanyang birthday, gayong napakahalaga sa tao ang kanyang kapanganakan? Ang totoo, wala rin namang ulat ng pagdiriwang ng birthday ni Jesus dahil hindi talaga nagdiwang ng birthday ni Jesus ang pamilya ni Jesus. Kung paano hindi rin naman nagdiwang ng birthday ang kahit sino man sa mga mas nauna na mga lingkod ng Diyos mula pa sa panahon ni Abel hanggang sa mga naging tagasunod ni Jesus noong unang siglo at maging ang mga apostol ni Jesus ay hindi rin naman nagdiwang ng araw ng kanilang kapanganakan. At kung kalooban naman talaga sana ng Diyos ang birthday celebration ng kanyang mga lingkod, at lalo na si Jesus, di ba dapat isama man lang sana ni Jehovah sa kanyang mahigit na 600 kautusan ng batas mosaiko ang birthday celebration ng kanyang mga lingkod? At bilang maibiging ama ng kanyang pinakamamahal na anak na si Jesus, di ba dapat sana in granding selebrasyon ang iniutos ni Jehovah na magiging selebrasyon ng araw ng kapanganakan ni Jesus? Pero sa halip na birthday, ang iniutos ni Jesus na dapat alalahanin ng kanyang mga tagasunod ay ang mismong araw ng kanyang kamatayan. At may kinalaman nga sa magiging pagdiriwang ng araw ng kamatayan ni Jesus, sinabi niya sa kanyang mga tagasunod, ayon sa mababasa sa Lucas 22:19, "Patuloy ninyong gawin ito bilang pag-alaala sa akin." Kaya yun po ang iniutos ni Jesus na dapat nilang ipagdiwang ang araw ng kanyang kamatayan. Well, wala po talagang record sa Biblia na nag-utos ang Diyos ng pagdiriwang ng birthday at wala ring naging record ng naging birthday celebration ng kanyang mga lingkod kahit sa lumang tipan man o sa bagong tipan man. Maliban lang sa dalawang paganong tagapamahala na si Paraon at si Herodes.
Pero maunawaan po natin ang saloobin ni Jehovah kung bakit hindi niya pinag-utos ang pagdiriwang ng araw ng kapanganakan ng kahit sino man sa sangkatauhan. Mababasa sa Ecclesiastes 7:1, ang sabi, ang magandang pangalan ay mas mabuti kaysa mamahaling langis, at ang araw ng kamatayan ay mas mabuti kaysa araw ng kapanganakan. Kaya pinahihiwatig po ng nabasang teksto na mas mahalaga kay Jehovah kaysa araw ng kapanganakan ang paggawa ng mabuting pangalan na isang tao at mapatunayan niya ang kanyang sarili na tapat sa Diyos hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. Tama naman po. Aanhin mo naman ang kasiyahan sa pagdiriwang ng araw ng kapanganakan kung hindi mo naman mapapatunayan sa Diyos na isa kang tapat na lingkod hanggang sa kamatayan sa harap ng napakaraming pagsubok sa buhay. Alam kasi ni Jehovah na may isang kaaway na si Satanas at ngayon ay mas marami na sila kasama ang kanyang mga demonyo at ang lahat ng iba pang bahagi ng sangkatauhan na pumanig sa kanya sa isyu ng soberanya ng Diyos. At handang gawin ni Satanas ang lahat upang mahiwalay mula kay Jehovah ang bawat isa sa atin mula sa pagsamba kay Jehovah, kung kaya dapat nga talaga nating patunayan ang ating katapatan kay Jehovah hanggang kamatayan. Kaya ayon sa teksto, mas mabuti daw para sa Diyos ang kamatayan ng isang tapat na lingkod, lalo na kung nakagawa siya ng isang mabuting pangalan sa kanya habang siya ay nabubuhay. Mas matutuwa po si Jehovah kung nakakapagbata ang isang lingkod mula sa pressure na nanggagaling sa kaaway ng Diyos na si Satanas. Hindi po tayo magtataka kung bakit hiniling ni Jehovah sa kanyang mga lingkod ayon sa mababasa sa Kawikaan 27:11. Ang sabi niya, magpakarunong ka anak ko at pasayahin mo ang puso ko para may maisagot ako sa tumutuya sa akin. Sino po ang tumutuya sa kanya? Ang kanyang kaaway, si Satanas. Kaya mas malinaw, mas magiging masaya ang puso ni Jehovah kung mapagtatagumpayan natin ang isa na tumutuya sa Diyos, ang kanyang kaaway, si Satanas, ang Diablo. At ito rin ang dahilan kung bakit kahit sakdal si Jesus, kailangan niya rin patunayan kay Jehovah ang kanyang katapatan at magiging masaya po ang kanyang ama sa kanya. At syempre, gayon din naman ang bawat isa sa sangkatauhan. Kailangan masagot ng bawat isa ang panunuya ng Diablo kay Jehovah. Maipakita ng bawat isa kung kanino siya panig. Well, namatay din naman si Jesus na tapat sa kanyang ama, kaya siguradong masayang-masaya si Jehovah sa kanyang ipinakitang katapatan sa kanya. Pero pag-isipan po ito, ipagpalagay na nagkaroon ng ingranding selebrasyon ang buong sangkatauhan dahil sa kapanganakan ni Jesus at iniutos din naman ni Jehovah ang magiging pagdiriwang. Pero gaya ni Adan, sa huli, natokso rin lang ni Satanas si Jesus na maghimagsik laban kay Jehovah. Sa ulat po kasi ng Lucas 4:5 hanggang 7, tinukso rin ni Satanas si Jesus. Basahin po natin. Lucas 4:5 hanggang 7, ito po ang sabi, kaya dinala niya siya sa mataas na lugar at saglit niyang ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa mundo. Pagkatapos, sinabi ng Diablo, ibibigay ko sa iyo ang otoridad ng lahat ng ito at ang kaluwalhatian ng mga ito dahil akin ang lahat ng kahariang ito at ibibigay ko ito kanino ko man gustuhin. Kaya kung sasambahin mo ako ng kahit isang beses, magiging sa iyo ang lahat ng ito. Kaya yun po ang sinabi ni Satanas kay Jesus. Ayon sa nabasang teksto, sinabi niya, sambahin mo lang ako ng kahit isang beses. Magiging sa iyo ang lahat ng mga kaharian sa daigdig at ang lahat ng mga kaluwalhatian ng mga ito. Kaya yun po ang alok ni Satanas kay Jesus. Ipagpalagay po na tinanggap nga ni Jesus ang alok sa kanya ni Satanas. Napatunayan kaya ni Jesus ang kanyang katapatan kay Jehovah? Well, syempre hindi po. Kaya sa halip na birthday celebration, ang iniutos po ni Jesus na alalahanin ng kanyang mga tagasunod ay ang mismong araw ng kanyang kamatayan. Sa araw ng kanyang kamatayan, pinatunayan ni Jesus kay Jehovah na tapat siya sa kanyang mahal na ama. At yun din po ang inihiling ni Jehovah sa bawat isa sa atin sa halip na magsaya sa araw ng kapanganakan, pero matutokso lang din ng Diablo na gumawa ng masama sa bandang huli. Kaya nakakalungkot po isipin,
kung ganun nga ang mangyayari. Magsi-celebrate ka ng birthday, masayang masaya ka, kahit puno po ng pagdurusa ang buhay, pero bandang huli natukso ka lang din ng isa na tumutuya sa Diyos, si Satanas. Marahil ang isa pang dahilan kung bakit hindi iniutos ng Diyos ang pagdiriwang ng araw ng kapanganakan ay may kinalaman po sa sinasabi na Jeremias 20:14. Mabasahin po natin ang nasabing teksto. Jeremias 20:14 ang sabi, "Sumpain ang araw na ipinanganak ako. Huwag nawang pagpalain ang araw na ipinanganak ako ng aking ina." Bakit kaya gayon na lamang ang nasabi ng nabasang teksto tungkol sa araw ng kapanganakan ng isang tao? Pansinin na binanggit ni Jeremias ang salitang sumpa o sumpain na para bang sinasabi niyang kakambal ng bawat isa sa sangkatauhan ang sumpa mula pa lang sa araw ng kapanganakan. Ano po kayang sumpa ang tinutukoy ni Jeremias? Pakisuyo po, basahin natin ang sinabi ni Jehovah kay Adan na magkasala sila ng kanyang asawa na si Eva ayon sa ulat ng Genesis 3:17 hanggang 19. Basahin po natin. Ito po ang sabi. "At sinabi niya kay Adan, kahit inutusan kita, huwag kang kakain ng bunga mula sa punong iyon, pinakinggan mo ba rin ang asawa mo at kumain ka nito? Kaya sumpain ang lupa dahil sa iyo. Sa lahat ng araw ng buhay mo, maghihirap ka bago makakuha ng bunga mula rito. Tutubuan ito ng mga damo at matitinik na halaman at kakainin mo ang pananim sa parang. Pagpapawisan ka at maghihirap bago makakuha ng pagkain hanggang sa bumalik ka sa lupa dahil diyan ka kinuha. Ikaw ay alabok, kaya sa alabok ka babalik." Kaya yun po ang nabasa natin sa nasabing teksto. Ano po ang punto? Pumasok daw sa sangkatauhan ang sumpa sa tao at sa lupa nang maghimagsik laban kay Jehovah ang mag-asawang si Adan at si Eva. Maghihirap daw sila, pagpapawisan sa lahat ng araw ng kanilang buhay bago makakain hanggang sa araw na babalik sila sa alabok na ang ibig sabihin hanggang sa kanilang kamatayan. Babaunin po nila ang sumpa ng di kasakdalan at pagdurusa. Nakikita ni Jehovah ang napakasamang sinapit ng buong sangkatauhan mula ng araw na ipinanganak ang bawat isa sa atin. At kalungkutan lang po ang naaalala ni Jehovah dahil sa pagsuway ng tao sa kanya. At mas nakakalungkot na makita ni Jehovah ang napakasamang epekto ng pagsuway ni Adan at ni Eva sa sangkatauhan. Kaya naman kung aatras po tayo ng pagbasa sa Genesis 3:16, ito po ang maliwanag na sinabi ni Jehovah sa babae kay Eva. Basahin po natin Genesis 3:16. "At sinabi niya sa babae, patitindihin ko ang kirot ng pagdadalang tao mo, mahihirapan ka sa panganganak at magiging labis-labis ang paghahangad mo sa iyong asawa at pamumunuan ka niya." Ano po ang punto sa talatang na ito? Na si Jehovah mismo ang sinasabing nagpatindi sa kirot ng pagdadalang tao at panganganak ng isang babae. Kaya pinakikita po ng teksto na hindi talaga makatwirang isipin na dapat ipagdiwang ang panganganak o ang araw ng kapanganakan ng isang tao dahil sa hirap at kirot o sabihin nating pagdurusa kapwa ng ina at ng isang sanggol na ipinanganak. Ang ina dahil sa kirot at sakit at hapdi ng panganganak at ang isang sanggol na ipinanganak naman ay nakatalagang magdusa habang buhay hanggang sa kanyang kamatayan. Resulta po ng paghihimagsik ng kanyang ama at ina si Adan at si Eva. Kaya nasabi ni Jeremias, "Sumpain ang araw na ipinanganak ako. Huwag nawang pagpalain ang araw na ipinanganak ako ng aking ina." Sa kabilang banda, ang isa na masasabing punot dulo ng paghihimagsik ng tao laban sa Diyos ay masayang masaya nang nagtagumpay siya sa kanyang pambubuyo sa tao na suwayin ng Diyos. Okay lang sa kanya na makita ang masasamang resulta sa sangkatauhan ng kanilang pagsama sa kanya. Kaya kahit nakikita niyang nagkakasakit sila, tumatanda, naghihirap hanggang sa mamatay, at least para sa kanya, naipakita niya kay Jehovah na kaya niyang pasunurin sa kanya ang sangkatauhan. At hindi po tayo magtataka kung bakit ang masamang bahagi ng sangkatauhan, ang mga taong ayaw kumilala sa mga batas ni Jehovah, ang
masasayang nagdiriwang ng araw ng kapanganakan kahit sa isinumpang kalagayan ng buhay ng tao. Ang pagdiriwang ng araw ng kapanganakan sa isinumpang kalagayan ng sangkatauhan ay tanda ng tagumpay ng kaaway ng Diyos ng pagsama sa Kanya ng tao sa Kanyang kampanya laban sa mailalang na si Jehovah. Si Satanas po ang may gusto na ipagdiwang ng tao ang masamang kalagayan na sinapit ng buhay ng buong sangkatauhan dahil nagpapaalala po ito sa Kanya na matagumpay niyang naitalikod mula sa Diyos ang malaking bahagi ng sangkatauhan kung kaya gusto niyang ipagdiwang ng tao ang araw ng kanilang kapanganakan. Kaya naman, walang record sa Biblia na kahit isang tapat na lingkod ni Jehovah na nagdiwang ng kanyang araw ng kapanganakan. Ang mga paganong tagapamahala, gaya ni Paraon at Herodes na kapwa nag-alay ng buhay ng tao sa kanilang mga birthday celebration lamang ang nakaulat sa Biblia na mga nagdiriwang ng kanilang birthday. At pareho po silang may ipinapatay. Siyempre, mahalaga din naman kay Jehovah at sa kanyang mga lingkod ang araw ng kapanganakan, subalit hindi lang nila ipinagdiriwang at hindi rin ipinag-utos ni Jehovah dahil nga hindi dapat at ayaw ni Jehovah ipagdiwang ang isinumpang kalagayan na dinadanas ng buong sangkatauhan dala ng kasalanan ni Adan. Ang pagdiriwang ng araw ng kapanganakan ay isang masayang okasyon. Nagkakatipon-tipon ang mga magkakamag-anak at mga magkakaibigan upang ipagdiwang ang mahalagang okasyon ng araw ng kapanganakan ng isang tao. Pero bakit nga ba hindi nagdiriwang ng birthday ang mga saksi ni Jehovah? Ibig bang sabihin na ayaw nilang sumaya at maalala ang araw ng kanilang kapanganakan? Ibig bang sabihin na hindi mahalaga sa kanila ang araw ng kapanganakan? Ang totoo, mahalagang maalaala ang araw ng ating kapanganakan at inaalala din naman ng mga saksi ni Jehovah ang kanilang mga birthday upang mabilang din nila kung ilang taon na silang nabubuhay sa mundo. Hindi nga lang sila nagdiriwang ng birthday, siyempre gusto rin naman nilang maging masaya at makitang nagkakatipon-tipon ang mga magkakamag-anak at magkakaibigan. Subalit, mas mahalaga sa kanila ang mapasaya ang Diyos na si Jehovah at inuuna nilang gawin ang kanyang kalooban at ang kanyang kahilingan sa halip na ang kanilang sariling kaligayahan. Mahalaga kasi sa kanila ang paraan ng pagsamba na may pagsang-ayon ng Diyos. Pero kahilingan ba talaga ni Jehovah na huwag magdiwang ng birthday? Kung oo, bakit? Pansinin po ang sinasabi ng Deuteronomio 18:9-14. Ang sabi, kapag nakapasok na kayo sa lupaing ibinigay sa inyo ng Diyos ninyong si Jehovah, huwag ninyong gagayahin ang kasuklam-suklam na mga gawain ng mga bansa roon. Hindi dapat magkaroon sa gitna ninyo ng sinumang nagsusunog ng anak niyang lalaki o babae bilang handog, manghuhula, mahiko, naghahanap ng tanda, mangkukulam, nanggagayuma, kumukonsulta sa espiritista o manghuhula, o nakikipag-usap sa patay. Dahil kasuklam-suklam kay Jehovah ang lahat ng gumagawa ng mga ito. At itinataboy sila ng Diyos ninyo si Jehovah mula sa harap ninyo dahil sa kasuklam-suklam na mga gawaing ito. Dapat na wala kayong kapintasan sa harap ng Diyos ninyong si Jehovah. Ang mga bansang iyon na itataboy ninyo ay nakikinig sa mga mahiko at manghuhula pero hindi kayo pinapahintulutan ng Diyos ninyong si Jehovah na gawin ang anumang gaya nito. Pansinin na wala naman sa mga nabanggit na kasuklam-suklam na mga gawain para kay Jehovah ang birthday. Pero pansinin na sinasabing hindi kayo pinapahintulutan ng Diyos ninyong si Jehovah na gawin ang anumang gaya nito na ginagawa ng mga paganong bansa sa palibot ng Israel. Isa na nito ay ang paghahandog ng alay na pinapatay at sinusunog para sa mga paganong Diyos bilang bahagi ng kanilang relihiyosong ritual sa mga paganong pagdiriwang. Subukan po ninyong i-google kung paano nga nagsimula ang pagdiriwang ng araw ng kapanganakan. Sinasabi ng Google na ang pinakaunang na-record na pagdiriwang ng birthday ay sa bansang Ehipto. Naniniwala silang ang birthday ng kanilang paraon ay siya ding pagkahirang sa kanya bilang isang Diyos. Opo, naniniwala silang isa din sa maraming Diyos ng Ehipto ang kanilang paraon kung kaya ang kanyang
Araw ng kapanganakan ay isang natatanging araw ng pagsasaya, paglalasing at libreng sexual at immoral na gawain kasama na ang paghahandog ng mga alay at iba pa sa mga Diyos maliban sa paraon. At ito nga ay nakasulat din sa Henesis 40, mga talatang 19 hanggang 22. Mababasa natin na sinabi ni Jose sa punong panadero ng paraon. Sinabi, 3 araw mo lang ngayon, pupugutan ka ng paraon at ibibitin ka sa tulos at kakainin ng mga ibon ang laman mo. At na 4 araw ay kaarawan ng paraon at naghahanda siya na isang malaking salo-salo para sa lahat ng lingkod niya. At inilabas niya ang punong katiwala ng kopa at ang punong panadero para makita ng mga lingkod niya. Ang punong katiwala ng kopa ay binalik niya sa pagiging katiwala ng kopa. At patuloy itong nagabot ng kopa sa paraon. Pero ibinitin niya ang punong panadero gaya ng sinabi ni Jose na kahulugan ng panaginip. Kaya pansinin po na ang unang na-record na pagdiriwang ng araw ng kapanganakan ay isa palang relihiyosong ritual at nasasangkot ang pagpatay ng tao bilang handog sa mga paganong Diyos. Gayun din naman ang na-record sa Marcos 6, mga talatang 21 hanggang 28, nang ipagdiwang ni Herodes ang kanyang birthday, ipinapatay din niya si Juan Bautista. Hindi tayo magtataka kung bakit itinuturing ni Jehovah na karumal-dumal ang mga gawain ng mga paganong bansa sa palibot ng Israel. Ang mga paganong Diyos na pinaghahandugan ng pagdiriwang ng araw ng kapanganakan ay ang mga karibal ni Jehovah sa pagsamba. Ayaw ni Jehovah ng may kahati sa pagsamba at kahilingan niya sa mga lingkod niya na sambahin siya ng buong puso at buong kaluluwa. Isipin po ito, kung sang-ayon naman si Jehovah at si Jesus sa pagdiriwang ng araw ng kapanganakan, hindi ba dapat may mababasa man lang tayo kahit isa man lang sa daan-daang tapat na karakter ng Biblia gaya ni Noe, Abraham, Moises at maging si Jesus mismo ng kanyang mga tagasunod? Ay dapat nagdiriwang din ng kanilang araw ng kapanganakan. Pero sa halip na birthday, ang iniutos ni Jesus na alalahanin ng kanyang mga tagasunod ay ang mismong araw ng kanyang kamatayan. Ang punto, marami namang araw na pwedeng ganapin ang mga kasiyahan sa loob ng isang taon. Kaya huwag lang nating ipagdiwang ang isang araw lang naman na makapagpapalungkot sa Diyos. At yan po mismo ang ginagawa ng mga saksi ni Jehovah. Masaya sila dahil patuloy nilang ginagawa ang mga bagay na may pagsang-ayon ng Diyos at umiiwas naman sila sa mga bagay na makapagpapalungkot sa Kanya. Pero bakit nga kaya hindi pinag-utos ni Jehovah na ipagdiwang ang araw ng kapanganakan ng kanyang mga lingkod? Well, malalaman po natin na sa loobin ni Jehovah kung babasahin natin ang awit 51:5. Ang sabi, ipinanganak akong makasalanan. Makasalanan ako mula pa ng ipaglihi ng aking ina. Yun po ang mababasa natin. Kaya marahil ang araw na kapanganakan ng isang tao ay magpapaalala lang kay Jehovah sa makasalanang kalagayan ng sangkatauhan mula na magkasala nga si Adan at si Eva. Bagamat mahalaga kay Jehovah ang buhay ng bawat isa, maaaring magpapaalala nga sa kanya ang masamang kinahinatnan ng pagkakasala ng unang tao na si Adan. Kaya ang kanyang mga supling, ayon sa nasabing teksto, ay pinanganak sa kasalanan. Mula ng araw na ipinaglihi ang bawat isa sa atin, ay nakaukit na po ang kasalanan. Napakatindi po kasi ng epekto ng kasalanan ni Adan sa sangkatauhan. Kung babasahin natin ang Roma 5:12, ito po ang sabi, sa pamamagitan ng isang tao, ang kasalanan ay pumasok sa sangkatauhan at dahil sa kasalanan ay pumasok ang kamatayan. Kaya naman ang kamatayan ay lumaganap sa lahat ng tao dahil silang lahat ay nagkasala. Kaya kamatayan lang din ang kahihinatnan ng pagkakasilang ng tao. At hindi po ito ang orihinal na layunin ni Jehovah. Nang lalangin ni Jehovah si Adan, layunin niya po na magkaroon ng buhay na walang hanggan ang sangkatauhan. Sakdal sila at maglilingkod sila sa kanya
ng walang hanggan. Pero hindi po yun ang nangyari. Sa halip na maging masaya ang tao, magkaroon ng buhay na walang hanggan, at habang buhay na naglilingkod at sumasamba kay Jehovah, kabaliktaran po ang nangyari. Dahil ayon sa teksto na nabasa, pumasok ang kasalanan sa buong sangkatauhan, kaya pumasok din ang kamatayan. O kaya ang kalunos-lunos na kinahinatnan ng buong sangkatauhan ay kabaliktaran po ng orihinal na kalooban ni Jehovah sa buong sangkatauhan. Kaya marahil, ang araw ng kapanganakan ay magpapaalala lamang kay Jehovah sa kasalanang ginawa ni Adan. Mababasa rin po natin sa Job 14:4 ang sabi, "Sinong marumi ang makapagsisilang ng malinis? Wala." Ipinaihiwatig po ng teksto ito na bawat isa sa atin ay marumi. Dahil nga sa kasalanan na namanan natin mula sa ating ama at ina, si Adan at si Eva. Kaya maliwanag na bawat isa sa sangkatauhan ay isinisilang na marumi sa harap ng Diyos at kailangan pang linisin. Ito marahil ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi iniutos ni Jehovah na magdiwang ng araw ng kapanganakan ang kanyang mga lingkod.